Ang kabanalan ng Diyos. Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna yung lahat ng mga nagko-comment dito sa ating mga devotions. Hello po sa inyo. Simula po kay Ma'am Feli Chavez, Ronald Buenaventura, Summer Aurora, Sister Ellen Toledo, Leo Vehelinda Floredo, Norma Gonsalvo, Nomi Picar, and Sister Rosie. So hello po sa inyo. Now, pagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral po kay Prophet Zechariah. Ito na po yung huling devotion natin patungkol po kay Prophet Zechariah, and mag-move na po tayo sa susunod nating Bible character. So ito po yung overview, at ang tatalakayin po natin ay manggagaling po sa Zechariah chapter 14, yung Final Kingdom, Christ Reigns Forever. So dito po sa devotion natin na ito, ang gusto ko lang pong i-highlight at i-emphasize yung huling dalawang verses ng Zechariah. So nag-umpisa po ito sa the coming day of the Lord. Ibig sabihin, darating yung Messiah, ang ating Panginoong Jesucristo. At merong, pag sinabi kasi nating coming day of the Lord, meron niyang kaakibat na salvation and judgment. So tatalakayin po natin yan later sa dive deeper natin. Now, dito po sa huling dalawang verses, no, dito sa 20:21, sabi po rito, "And on that day, there shall be inscribed on the bells of the horses, Holy to the Lord. And the pots in the house of the Lord shall be as the bowls before the altar. And every pot in Jerusalem and Judah shall be holy to the Lord of hosts, so that all who sacrifice may come and take of them and boil the meat of the sacrifice in them. And there shall no longer be a trader in the house of the Lord of hosts on that day." So sa Tagalog po, basahin ko na lang yung last verse. "Lahat ng lutuan sa Jerusalem at Juda ay magiging sagrado para kay Yahweh, upang magamit sa lahat ng paghahandog, at mawawala na ang mga mangalakal sa templo ni Yahweh." Tanong, napakaganda nung Book of Jeremiah, Zechariah, no? Ang daming kinover dito, ang daming mga visions dito sa Zechariah. Bakit kaya ang ending niya patungkol sa mga lutuan? No? Anong kinalaman nito sa mga lutuan sa templo at palanggana? Ayan, nakasulat diyan, no? Tulad ng mga palanggana sa harap ng altar, lutuan sa Jerusalem at Huda. So ano pong nangyayari dito? Now, para po mas ma-appreciate natin, maintindihan natin, itong Zechariah po, nagsimula po ito sa karumihan ng bayan ng Israel. At kung paano nila dinefile yung templo, at eventually winasak nga po ito, no? And then nung nagbalik na sila, pinapakita pa rin dito yung high priest si Joshua, di ba? Ang dumi ng damit niya. Siya yung high priest. Siya na yung pinakapunong pari. Tas ang dumi-dumi ng damit niya at inaakusahan siya ni Satanas sa harapan ng Diyos. So, etong ending naman ito patungkol sa kalinisan, no, kabanalan. So, itinalaga kay Yahweh, holy to the Lord, sagrado para kay Yahweh. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, God's true temple will be made holy. Ito pong ending po ng Zechariah, yung tunay na templo ng Diyos. Ito po ay tumutukoy sa iglesia. Ito po ay tumutukoy sa church, the temple of God. Ito po ay gagawing banal ng Diyos. No? God's true temple will be made holy. Kaya po tayo, yung church, pinagpaging banal o ginawang banal at pinagpapaging banal ng banal na spirito. Tayo po ay ginawang malinis sa harapan ng Diyos, at the same time patuloy nililinis ng banal na spirito. Tayo po ay banal na nakatalaga para sa Panginoon. Now, ito pong ending ng Zechariah, ito po ay patungkol sa restoration ng gagawin ng ating Panginoong Jesucristo
Pero yung ultimate fulfillment po nito yung restoration ng church, ng kagaya natin ng mga miyembro ng iglesia na gagawing banal sa harapan ng Diyos. So God's true temple will be made holy. Now yung binabanggit po rito, mga kasangkapan po ito sa templo, na before it was defiled, pero this time ginawang malinis. Now point number 2, even ordinary things will be made holy. Now ito yung kakaiba dito sa vision na ito sa future na tinitingnan ni Zechariah. Sabi dito, basahin ko po sa Tagalog. Sa araw na iyon, ang mga kampanilyang, mga bell, palamuti sa mga kabayong pandigma ay susulatan ng ganito. Itinalaga kay Yahweh. Alam niyo po ba yung ganitong sulat, itinalaga kay Yahweh, ito ay kinakabit sa mga priest, sa mga tagapaglingkod ng Diyos doon sa templo. Pero sabi rito, pati yung mga kabayo, lalagyan mo ng ganong label, no? Itinalaga sa Panginoon. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, pati pala yung mga hayop na yun dinededicate pa sa Panginoon. Itinalaga, holy to the Lord. Tapos sabi dito, magiging sagrado ang lahat ng lutuan sa templo, tulad ng mga palanggana sa harap ng altar. Lahat ng lutuan, hindi lang yung lutuan sa templo, pati lutuan na mga taga-Jerusalem at Huda ay magiging sagrado para kay Yahweh. Anong nangyayari dito? Anong vision to? Anong nakikita nito sa future? Ang pinaka-point po nito mga kapatid, yung holiness ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos na nasa templo lang. Someday, yan ay kakalat. No? Kaya nga po nung namatay ang ating Panginoon Jesucristo doon sa krus, yung templo may hati po yan, may makapal na kortina yan, no? Makapal na kortina. Namatay ang ating Panginoon Jesucristo doon sa krus, nahati yun. Yung naghahati sa sagrado tsaka doon sa not so sacred. Ay, ibig sabihin wala ng division. Yung dating yun lang ang banal, yun lang ang malinis, yun lang ang yung most holy place. This time, yung buong mundo magiging sanctuaryo. Sabi rito, mula doon sa templo hanggang papunta doon sa Jerusalem, hanggang doon sa Judah, sabi rito, lahat ito magiging sagrado kay Yahweh. Ibig sabihin, kakalat yung holiness of God. Yung pagiging sagrado ng mga bagay. And point number 3, there will no longer be a distinction between the sacred and the secular. Now, ito po napakahalaga nito mga kapatid. May idea po kasi tayo ng sacred and secular na parang merong mga bagay na para sa Panginoon, merong mga bagay na hindi, no? Kagaya ng pag-Sunday sa Panginoon 'yan. Pero Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday 'yan pantrabaho natin 'yan, no? Meron tayong dinededicate na lugar para sa Panginoon, 'yan church building sa Panginoon 'yan, pero yung bahay natin hindi sa Panginoon, no? Para may ganun tayong concept na division. Pero dito nagkaroon ng linaw na kahit mga ordinaryong bagay, lahat 'yan dedicated sa Panginoon. At yan po ang ibig sabihin ng Lordship of Christ over all things. Wala nang sagrado at sekular. Lahat sagrado na. Wala nang isang lugar lang na sanctuaryo. Lahat magiging sanctuaryo na ng Diyos. Ibig sabihin, sa lahat ng area, pwede ka nang sumamba sa Panginoon. Ito po yung enkwentro ng ating Panginoon Jesucristo dun sa Samaritan woman. Sabi niya, darating ang panahon. Hindi na sasamba yung tao dito sa Gerizim at sa Jerusalem. Sasambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan kahit saang lugar. Lahat po magiging sagrado, pati mga ordinaryong bagay pwede mong ialay sa Panginoon. Hindi lang mga hayop dun sa altar. So there will no longer be a distinction between the sacred and the secular. Yan po yung ending ng Zechariah. Yung sacred kakalat, no? Mag-e-expand, e-extend sa lahat ng bagay. Kaya po maraming implication 'yan. Kaya po dito sa ating application, ito po yung pinakauna. Offer yourself to the Lord as holy. Yung ating mga sarili, ino-offer natin sa Panginoon bilang dedicated sa Panginoon. Yun po yung ibig sabihin ng holy dedicated sa Panginoon. Separate, set apart for the Lord. Kaya ino-offer natin yung ating mga sarili sa Panginoon. Now, hindi lamang po yung ating mga sarili, pati ating mga trabaho, kasama yung ino-offer sa Panginoon.
Pati hindi lang po church building ang ino-offer sa Panginoon, pati mga bahay natin. Lugar yan kung saan tayo sumasamba sa Panginoon. Pati mga workplace natin. Buong mundo ay sanktuaryo ng Diyos. Yan po yung original plan ng Diyos, yung punuin yung buong mundo ng mga taong sumasamba kay Yahweh kahit nasa ang lugar sila. At hindi lamang po yun, lahat ng mga kasangkapan nila, lahat ng nasa kanilang mga kamay, ino-offer sa Panginoon. Kahit ano pang resources ang binigay ng Diyos sa atin, ino-offer natin sa Kanya para sa Kanyang kalugaran. Kaya point number 2 natin, glorify God even in our ordinary activities. Sa lahat ng ginagawa natin, hobby man yan, swimming man yan, nagtatrabaho man tayo, nagpe-paint man tayo, sumasayaw man tayo, kumakanta, lahat ng yan, ginagawa natin sa kalugaran ng Panginoon. Kahit naglalakad ka lang, you do it for the glory of God. Yung mga ordinary, nagiging sagrado at isang uri ng pagsamba. Kaya po, sabi nga ni Apostol Pablo rito sa 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin nyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yan po yung ending ng Book of Zechariah. Kahit yung mga kasangkapan na ordinaryo lang sa tahanan ng mga takore at mga baso, lahat yan sa Panginoon, lahat yan, no? Gamitin mo lahat sa Panginoon, sa kapurihan ng Panginoon. Kahit kumakain ka man, umiinom, at lahat ng iyong ginagawa, it's an act of worship. You do it for the glory of God. So glorify God even in our ordinary activities. Kaya pagbubutihin mo talaga lahat ng ginagawa, pagtatrabaho, pag-aaral, kasi para sa Panginoon yan, pagsamba yan. Point number 3, treat all things as redeemed in Christ. Tratuhin natin na ang lahat ng bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, lahat ng bagay na meron tayo, pati cellphone natin, no? Ito ay kasama sa tinubos. Ibig sabihin, gamitin mo siya sa ikalulugod ng Diyos. Nung tinubos tayo ng Diyos, hindi lang spiritual yung tinubos sa atin. Buo nating pagkatao, pati lahat ng ginagawa natin at lahat ng mahawakan ng ating mga kamay, kasama to na ino-offer natin sa Panginoon bilang pagsamba. Kaya kahit anong hawakan ng kamay natin, Lord, para sa ito. Trabaho, humawak man ako ng lapis sa pagdodrawing, humawak man ako ng martilyo, humawak man ako ng Bible, humawak man ako ng computer, laptop, humawak man ako ng pera, Lord, this is for your glory. Ayan po yung ending ng Zechariah. It's a picture that all things become sacred. Treat all things as redeemed in Christ. Tratuhin natin lahat ng bagay na kasama sa tinubos ng Panginoon Jesucristo. At pag tinubos ng ating Panginoon Jesucristo, that means para sa Kanya. Yan po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Colossus, no? All things were made through Him and for Him. Lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ni Kristo at para kay Kristo. Treat all things as redeemed in Christ. Now, para po sa ating discussion, why should we treat everything we have as redeemed in Christ? All things redeemed, no? All things under the Lordship of Christ. So pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups, at para po sa ating dive deeper, magkaroon po tayo ng closing remarks. I-summarize po natin or magkaroon lang tayo ng closing remarks sa kay Prophet Zechariah. Tayo po yung manalangin. Father, thank you for redeeming us through Jesus Christ and calling us to live holy lives for your glory. We offer ourselves to you as living sacrifices, set apart for your purposes. Teach us to glorify you not only in worship, but also in the ordinary activities of life, in our work, studies, relationships, responsibilities, and rest. Help us recognize that every part of life belongs to Christ and should be lived under His Lordship. By your Spirit, sanctify our thoughts, words, actions, and daily routines. May everything we do
honor Jesus, our King and Redeemer. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. Kung meron po kayo natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. Na-appreciate ko po yung inyong mga comments. Thank you po. At wag po natin kalimutang ibahagi ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.